Welcome to Donmar TV News Channel. President Rodrigo Duterte somehow was hurt after her daughter Davao City Mayor Sara Duterte Carpio filed her certificate of candidacy for Vice President under Lakas CMD Party for the 2022 polls. But resigned presidential spokesperson Harry Roque said, just like any other families, the two remain in a loving relationship. Wala naman pong problema sa samahan siguro na mag-ama, no? Ang sinabi lang ni Presidente, hindi nagkonsulta si Mayor Sara sa kanyang mga political plans, pero medyo siyempre nagtatampo dahil hindi nga siya nakonsulta. Pero alam niyo po, si Mayor Sara, paboritong anak po yan ng ating Presidente. According to the palace, the chief executive was surprised and dismayed about the decision of Sara, but family ties will win out. Sabihin na lang natin na gaya ng kahit anong relasyong pamilya, minsan may tagpuhan, pero wala pong kaduda-duda, nagmamahalan po mag-ama. Siguro nga po may konting tampo, pero I can assure you po, apple of his eyes si Mayor Sara sa paningin po ni Presidente. In an interview yesterday, November 14, President Duterte said he has not talked to his daughter, but he does not blame Sara over her decision. Hindi ko naman siya sinisisi kasi hindi naman kami nag-uusap. So, yung desisyon nila ang ayaw ko na tatakbo lang. I'm sure yung pagtakbo ni Sara, desisyon nila bongbong yun. Kaya nagtataka ako, sabi ko, siya ang number 1 sa survey kung bakit siya pumayag na tatakbo lang bise. Ngayon, bakit ka tatakbo ng vice-presidente? Na alam mo na mas lamang ka. Ika nga, may view ka na in advance na malakas ka. The palace defends the substitution option being blamed by some after the controversial surprise entries in the presidential and vice presidential race over the weekend. Roque said it is legal and only Congress can abolish it. President Rodrigo Duterte will no longer run against his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, in the vice presidential race. Instead, the president will seek a seat in the Senate for the upcoming 2022 elections. Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan or PDDS founder Greco Bellica said that it was a party decision to have President Rodrigo Duterte run for the Senate instead of the vice presidency. Bellica said the president wants to continue his program. The President filed for Senator under the PDDS. Ito po ang partido na inorganize at ginawa namin noong 2018 na kanila to continue the aspirations of the President for the country, pagpatuloy ang kanya pong mga programa. President Duterte didn't personally file his certificate of candidacy but was represented by lawyer Melchor Jaymond Aranas. Duterte substituted Mona Lisa Visorde of PDDS. According to PDP Laban Kusiwing Secretary General Melvin Matibag, the PDP Laban PDDS alliance is further strengthened by President's decision to file his COC for Senator, and PDP Laban fully supports President Duterte's decision. Also on the last day of filing for substitution of candidates, presidential spokesperson Harry Roque confirmed he would run for Senator in the 2022 national elections. A member of the People's Reform Party, Roque will be replacing Paulo Martelino. The government has yet to announce who will replace Roque for his position. Sapagkat nakausap ko si BBM a while ago, and natanong ko nga sa kanya na may sinasabi nga si Presidente Duterte na hindi siya susuporta kay BBM at isasabihin daw niya yung dahilan ng kung bakit ayaw niya sumuporta kapag ka-eleksyon na. Ngayon, kinausap ko si BBM, ang sabi naman niya sa akin ay kahit na gano'n ang sinabi ni Presidente Duterte, siya ay patuloy na susuporta kay Presidente Duterte, siya ay patuloy na susuporta sa administrasyon at hindi niya ito ikasasama ng loob. Ang dami ng mga nangyayari po ngayon. Minsan, hindi mo na alam kung ayos eh. At sa totoo lang,
kahit na yung bang kahit na hindi ka naman marunong magalit, minsan magagalit ka. Ano? Doon, 'di ba? May mga nakakagalit na sitwasyon. Lagi tayong mananalangin sa kanya dahil tutulungan niya tayo. Huwag na kayong magalit. No? Ulitin ko lang yung mga nangyayari sa paligid natin. Yung halimbawa, ngayon, ang pinag-uusapan, 'di ba? Nag-file na si Sara bilang Vice President. So, tandem Marcos, Bongbong Marcos saka Sara Duterte. Tapos kahapon, nag-file si Bongo na presidente. At ang sinasabi nga sa balita, sa susunod na araw, si Pangulong Duterte naman ay susunod kay Bongo, siya tatakbong Vice President. At kung ano-ano pa. So, yun mga bagay na nagbibigay sa atin ng sari-saring emosyon. Pero chill lang, chill. Stop lang tayo sandali. Baka nakakalimutan natin, sobra-sobra na tayong nai-involved o kaya sobra-sobra na tayong engrossed dun po sa mga nangyayari sa atin. Pero sa totoo lang, baka napapabayaan na natin yung spiritual life po natin. O kaya baka yung basic lang na yung pamilya. Hindi na natin nakakausap yung mga anak natin. Ano? Hindi na natin nakakausap yung magulang natin. Ayun, kapatid natin. Ano? Well, okay lang yung politika. Yung pag-uusapan natin. Mamaya nga, babalikan ko kayo. Pag-uusapan natin uli yung pag-uusapan uli natin yung politika. Pero ngayon, ang sinasabi ko lang, gusto ko lang i-share sa inyo na kung meron man tayong mga damdamin na ganito, galit, inis, haramdam ng pagkalungkot, pagkabalisa, feeling mo, kawawang-kawawa ka, wag po. Meron tayong Panginoong Hesukristo na nakakaunawa sa sitwasyon natin. Dahil sabi nga doon sa binanggit kanina ng ministro, siya ay bihasa sa karamdaman. Hindi bihasa lang. Nagpapagaling siya ng karamdaman. Bumubuhay nga siya ng patay. Pero bihasa rin siya sa pagkakasakit. Yun ang sabi nung ministro. Ano? Kaya kung po, yun ay minsan dapat ma-realize natin yan. No? Hindi ko lang ito mapalampas yung pagkakataon kasi bago pa lang no? Bago pa lang sa kapapakinig ko lang nung leksyon. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Ano? Manalangin tayo sa Panginoong Kristo at kung tayo may pagkakasala, hilingin natin sa Panginoong Kristo na ipamagitan yung kasalanan natin at nang tayo patawarin ng Panginoon Diyos ang Ama. Ano? No? Yung mga chill lang po kayo ha, chill. Baka wala pa kayo naisasaing wala pa kayo, hindi pa kayo nagsasaing, hindi pa kayo nag-aalmusal politika na kagad. Ingat po kayo ha. Kwan lang po, gusto ko lang mag-share sa inyo kasi galing nga po ako sa pagsamba. Yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ha. I'm sure katulad ng pakiramdam ko ay yan pakiramdam niyo rin, iba talaga pagka nakakabalik na tayo sa pagsamba sa mismong kapilya, no? But of course, kailangan pa rin may mga safety and health protocols pa rin na ipinatutupad, ano? Kaya binabati natin ang mga taga-distrito ng Sarangani. Ayan. Ayan, tama po. Thank you po sa inyo. Thank you po sa inyo sa mga kay Olan, Crisostomo, ayan, mga taga-Lanao. Thank you po. Maraming salamat. Mamaya natin pag-usapan yung politika. Gusto ko lang i-share sa inyo. Sobrang natuwa po kasi ako. Tingin ko tayong lahat minsan ay mabilis tayong magalit. Pero ang tanong, masama bang magalit? Yun ang ganda ng tema. Hindi po pala masamang magalit. Kasi may mga sitwasyon na nakakagalit, di ba? Yun lang sa politika. Ang dami nagagalit ngayon sa politika. Hindi lang yun. Pagka may pangyayari sa buhay mo, may pangyayari sa pamilya mo, ayan. Kung po yun, kung talaga, minsan nakakaramdam tayo ng galit, no? Nakakaramdam tayo ng galit. Okay po. Pero ang gusto kong i-share sa inyo, yung pong natutunan ko kanina sa pagsamba, na kailangan pala, pagka nagagalit ka, hindi ka magkasala. Ano? Pwede ba yun? Galit ka pero hindi ka magkakasala? Pwede. Pwede pala. Pwede po pala yun. Para daw wag tayong magkasala, pawiin natin agad yung galit natin. Kumbaga, hindi mo patitirahin sa puso mo yung galit mo. No? Kasi pagka nagtagal yung galit mo, doon napapasok ang dyablo.
Ano? Binibigyan mo ng chance yung Diablo. Ano? Pagka nagalit ka ng matagal. Kasi natural yun eh. Minsan nga, nagagalit ka. Kailan ka ba magkakasala kapag nagagalit? Halimbawa, nagalit ka, nagmumura ka. Di ba? Kaya nananakit ka pagka nagalit ka. Yun, pagkakasala. Iwasan natin yun. Kaya, kung kasi emosyon yan, di ba? Emosyon yung galit. O kahit na anumang emosyon, pagka pumasok sa yan, pwede kang magkasala kung patitirahin mo yan sa puso mo. Ayan. Kasi ang tulad ngayon, maraming nagdudulot ng damdamin sa atin na galit. Ang bilin pala doon ng Biblia, kasi binasa po yung Biblia. Kung pala tayo yung palang galit, hindi, para tayo dinidiktahan ng isip natin, saka ng damdamin natin. Kaya sabi, maging maingat tayo sa mga bagay na iniisip natin. Meron akong narinig kanina na binasa ng ministro, yung sa Kawikaan 4:23. Ang sabi doon ang iyong pag-iisip ang kumukontrol sa iyong buhay. Totoo yun, di ba? Kung ano yung naiisip mo, yun ang kumukontrol sa iyong buhay. Kaya ang bilin sa atin, bantayan din natin ang ating damdamin sapagkat ayon dun sa Kawikaan, nakaka-impluwensya ito sa lahat ng bagay sa iyong buhay. Tandaan po nyo, hindi pala natin makukontrol kung ano nangyayari sa paligid natin. Di ba? Kahapon lang, di ba? Katulad nyo, nagme-message po kayo sa amin. Mga galit kayo yung iba. Yung iba galit kay Bongo. Yung iba galit kay President Duterte. Yung iba nalilito, galit parang galit kay Joey Salceda. Di ba? Dahil sa politika. Yung mga nangyayari po sa paligid natin, wala po tayong magagawa dyan. Kumbaga, hindi mo makokontrol yan Ngunit, ito ulitin natin, hindi natin makokontrol ang nangyayari sa mundo. Na nagdudulot sa atin ng galit. Ngunit, yung makokontrol at dapat kontrolin natin yung ating emosyon para hindi tayo nito kontrolin at pagkasalahin. Ano pala yun? Galing, Simple lang yun, pero I'm sure kayo po na nanonood sa amin, ganun din po yung na-experience minsan o baka madalas. Ulitin ko, yung pong nangyayari sa paligid natin na nagdudulot sa atin ng galit at iba pang emosyon, galit, lungkot, takot, hindi natin makokontrol yan. Pero ang makokontrol natin ay ang ating emosyon. Hindi tayo ang dapat kontrolin nung nangyayari sa paligid. Kontrolin natin ang ating emosyon. Napakaganda ng mensahe.